Mahirap talagang magbenta at bumili ng bahay. May mga tao kasi na sobrang kapit sa kanilang bahay, tipong bawat sulok may alaala. Meron din naman na feeling nila, binabarat sila o nag-aantay ng isang kulit na lang at may gusto rin namang tumiba. Ngayon, kilalanin natin ang ilan sa mga homeowner na mas matigas pa sa kahoy ng pintuan ng bumbunan nila. Kahit ilang offer, ayaw talagang magbenta. Tito John's TV. Sa Washington, ang homeowner na si Austin Spriggs ay may townhouse na parang treasure chest sa gitna ng real estate gold rush. Ang mga developer grabe, parang masugid na manliligaw. Dala-dala pa ang milyones na pera para bilhin yung building niya. Pero etong si Kuya Austin, abay pakipot pa sa mainhin. Ayaw ibigay ang matamis na oo. Mahalaga sa kanya ang building na yon. Doon kasi tumatakbo ang architecture firm niya mula pa noong 1980. Kaya si Austin Spriggs todo hold out. Akala niya tuloy-tuloy ang ulan ng pera, kaso dumating din ang tag-init. Wala na palang offers, kaya naisipan niya ang gagawa na lang siya ng pizzeria dito. Lakas ng plano, parang biglang nag-retire sa pagiging arkitekto. Tapos naging master pizza maker. Pero eto ang twist, yung pizzeria hindi man lang nagbukas. Drawing. At sa huli, napilitan din siyang ibenta yung bahay noong 2011 sa halaga $750,000. Samantalang dati lagpas milyones ang offer sa kanya. Unang tingin mo pa lang sa bahay na to, para nakaligtas sa isang malupit na pagbomba. Tipong parang bidang stanggol sa Batang Quiapo na hindi matinag kahit anong ratrat at pasabog sa paligid. Eto kasing 3-story building na to, nasa mismong gitna ng isang high-tech industrial park sa Yishai, China. Abay, imbes na mga robot at makikinang na opisina makikita mo, may nakatindig na matibay na bahay ni Kuya Yang. Ang taong hindi pumayag na paalisin ng local government noong 2012. Imagine mo, 2 taon silang nagbuno na parang teleserye na walang katapusan. Kaya ang gobyerno gumamit ng mga sakit ng ulo tactics. Pinuto ng tubig, tanggal kuryente. Kumbaga ginawa nilang esperanza ang buhay ni Mr. Yang. Pero siya, solid. Parang sinasabi lang niya, walang tubig, walang ilaw, sige, challenge accepted. Ayun, ang ending, nakatindig pa rin yung bahay niya sa gitna ng industrial park. Parang last man standing sa isang Royal Rumble. Eto na naman tayo sa China at grabe to. Isang bagong motorway as in kalsadang bago ay literally hinati sa gitna. All because may isang homeowner na ayaw magbenta ng bahay. Imagine mo to, highway na dapat diretso, smooth sailing ang mga kotse. Pero biglang may bahay sa gitna, kaya yun, lahat ng drivers napipilitang umiwas. Ito naman ang kwento ng isang bahay na parang bida sa sariling pelikula. Ang Macefield House sa Seattle. Isipin nyo to, isang dambuhalang shopping mall na punong-puno ng mamahaling tindahan. Pero sa mismong gitna, may nakatirik na maliit na bahay. Para bang may Easter egg sa gitna ng mall na hindi mo inaasahan. Ang may-ari si Edith Macefield. Ang mga developer, halos maglaway sa bahay niya. Gusto na nilang ipataboy para matuloy ang bonggang mall project. Pero si Edith, matindi. Kahit inalok pa siya ng $1 milyong, hindi siya natinag. Ang sagot niya, parang classic line. Hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Boom, panis. Kaya noong nangyari, wala silang choice. Itinayo pa rin yung shopping mall. Pero iniliko at inikot ang buong konstruksyon. Balik ulit tayo sa China at may isa na namang matinding kwento ng bahay na ayaw bumitaw. Si Lu Baojian at ang misis niya talagang hindi bumigay. Yung apartment building nila halos kalahati na ang giba. Pero sila ayaw umalis kasi sabi nila kulang daw ang bayad ng gobyerno. Syempre kung tingin nila talo sila sa deal, bakit nga naman bibitaw? Kaya ngayon isipin nyo na lang, isang malawak na kalsada, mga sasakyang humaharurot sa paligid,
Tapos may nakatindig na isang gusali sa gitna. Para nagiging traffic cone na higante. Eto naman isang kwento ng huwag na huwag nyo kaming gagalawin. Si New Chuang Jen at misis niya si Sang Zhang-jun tumindig talaga laban sa mga property developer. Imbes na ibenta ang kanilang lupain, nilaban nila hanggang dulo. Ang resulta, naiwan silang stranded sa isang maliit na tipak ng lupa. Eto na, pinaka-epic. Na bahay na literal na naka 360 view. Ganito kasi yan, may 3 pamilya sa China na ayaw talaga magpabuwag ng bahay nila. Kaya may paparating ng malaking bulldozer. Ang resback ng mga motorway builders, simple lang. Inikutan sila ng highway. Isipin nyo 4 na linya ng flyover paikot sa bahay nila. Mga kotse, bus, truck, lahat dumadaan parang carousel. Tapos sa gitna may mga bahay na parang exhibit. Kaya tuloy sabi ng mga netizen online, wow, sosyal. May libreng bahay tour na may 360 degrees road view. Eto na ang $3 million corner. Ang pinaka-legendary na kapit-tuko real estate story sa New York. Sa loob ng ilang dekada may isang 5-story building na nakatayo lang dyan pero hindi hawak ng masis. At para medyo may tago, nilagyan ng higanting billboard na nakarap sa anyong shopping bag. Imagine mo para lang hindi maratang nakabalandra sa gitna, ginawang pang art installation. Pero itong malupit. Hindi ito basta simpleng building kundi isa sa pinakasikat na holdout sa real estate history ng New York. Ang plano talaga ng may-ari simple lang, hadlangan ang masis para hindi sila maging largest store in the world. Isipin nyo, milyon-milyong negosyo ang pinag-uusapan tapos dahil sa isang building, natigil ang title. At ito'y tinawag na $3 million corner. Dahil syempre ang negosyo nito sobrang taas. Para bang malit lang na chess piece. Pero kinayang niyang ni-checkmate yung buong department store. Eto na isang highway sa China na naging Farmville in real life. Noong 2014 may pinatayo silang bagong kalsada. Dapat diretso, smooth, walang aberya. Pero pagdating ng mga driver, yari. May taniman ng gulay at palay sa gitna ng highway. Ang mag-asawang farmer, tumindig sila sa prinsipyo nila. Kulang ang offer, walang bentahan. Kaya habang lahat ng truck driver todo pleno at umiikot pa, ang mag-asawa chill lang sa farm life. Nagdidilig, nag-aani habang traffic jam ang paligid. Ang ending yung mga truck mapipilitang mag-U-turn of shame at dumaan sa ibang daan. Eto na ang pinaka-wild sa lahat. Bahay at farm na nasa gitna mismo ng airport. Sa Narita Airport sa Japan, habang nagte-take off ang eroplano, nanginginig ang buong lupa parang may lindol. Pero si tatay at nanay farmer chill lang. Parang wala lang. Tuloy sa pagtatanim ng repolyo para silang may VIP front row seats. Sa bawat landing at take off, libre pang sound effects. Surround sounds pa. Paano nangyari to? Noong una maraming residente ng Naritang nagalit kasi gusto ng gobyerno gamitin ang kanilang kapangyarihan. Yung tipong pwersahan kang aalisin para sa proyekto. Syempre ayaw ng mga taga roon. Lalo na yung mga magsasaka na lupain lang ang puhunan nila. Kaya tumayo sila, literal na kapit-bisig laban sa bulldozer. Resulta, ayan, habang buong mundo dumadaan sa airport terminal, sila naman nag-aararo sa tabi ng runway. So yan, mula sa mga bahay na ginawang island sa gitna ng highway hanggang sa mga farm na nasa tabi mismo ng runway. Grabe ang level ng katigasan ng mga may-ari. Lesson learned, pag mahal mo ang bahay mo, hindi lang forever. Literal na hanggang magka-flyover sa paligid mo. Kaya kung nag-enjoy kayo sa ating kwento ng mga homeowners, parang bato sa gitna ng bagyo, huwag kalimutang i-like, i-share at syempre mag-subscribe dito sa Tito Jones TV dahil dito ang matigas na kwento, ginagawa nating malutong na tawanan. Shout out! Mariam Adam ng Isulan Sultan Kudarat, Anika, Patrick ng 13 Martires, Norman Corporal, Anson Niebres ng Saudi Arabia, JC Villamor ng Iloilo City, Dayan Ferrer from Balayan, Batangas, Ben Ladin Midtimbang Legiamo, Shana Ibueta, Delvin Sabala, Jimboy Lito,
Gloria family from North Cotabato, Lolito Cagayan ng Naga City, Cebu, at kay Ichmi Ana from Saudi Arabia. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.